Yung kanila pong listahan, yung mga listahan ng mga foreign nationals ay pino-forward din po sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency, as well as sa NBI po, na sila naman pong mga ahensya ng gobyerno na tumingin po sa security aspect and investigate po kung may mga makita po na mga cause for concern that might and things that might be inimical to the state. Maaaring isailalim sa government intelligence investigation ang mga dayuhang mamamayan na may student visa. Ayon sa Bureau of Immigration, ipinadadala ang records ng mga ito sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA at sa National Bureau of Investigation o NBI. Kaya maaari silang isailalim sa validation anumang oras sakaling makitang may mga kahina-hinalang aktibidad na tila nakasasama sa seguridad ng Estado. Maaari ring ma-deport ang isang foreign national kung mapatunayan itong lumalabag sa batas ng bansa. Kung may makita po naman na ibang activity nila dito sa Pilipinas, halimbawa po mga aktibidades na hindi sumusunod or hindi alinsunod sa mga batas po ng Pilipinas, then we can initiate a deportation po. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 1,500 ang Chinese nationals na nabigyan ng student visa sa Cagayan noong 2023. Binigyang diin ni Sandoval na ang pagbibigay ng ahensya ng student visa ay base lang din sa endorsements ng mga lehitimong paaralan at ng Commission on Higher Education. Sa atin naman po, nag-i-issue lamang tayo ng student visa doon lamang sa mga estudyante, mga foreign nationals that are endorsed by legitimate schools as well as po sa Commission on Higher Education. Itinanggi naman ng 4 na paaralan sa Tuguegarao City ang mga ulat sa umano'y pagdagsa ng Chinese students sa lalawigan. Sa joint statement, sinabi ng Concerned Colleges and Universities sa Cagayan na mayroon lamang 486 na dayuhang estudyante sa St. Paul University Philippines o sa SPUP sa Tuguegarao City. Taliwas ito sa 4,600 na naiulat na naka-enroll na bilang ng mga mag-aaral na anila hindi lamang labis na labis, ngunit ganap na walang batayan. Dagdag rito ang kasalukuyang foreign student enrollment sa SPUP ay graduate students na kinabibilangan ng iba't ibang nasyonalidad. Hindi lang anila pawang mga Chinese, kundi meron ding American nationals, Indonesian, Japanese at Vietnamese. Tinawag nilang deeply offensive at isang tahasang pagpapakita ng racismo at xenophobia ang insinuasyon na ang presensya ng Chinese students sa lalawigan ay nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad. Ayon sa kanilang pahayag, ang pagpapatala ng mga dayuhang mag-aaral sa lalawigan ng Cagayan ay isang patunay na pangako ng lalawigan sa pagkakaisa at paggalang sa karapatang pantao. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.